Naging munting kerubin siya ng buhay natin noon. Kinagiliwan, pinagkaguluhan. Ngayon, lumaki na siya at nagdalaga. Matet de Leon, sa mata ng isa sa pinakamalapit sa puso niya. Galing kami sa States, ni Ian. Pagdating namin, meron na kaming baby sister. Kaming dalawa lang ni Ian eh. So, parang wow, may laruan kaming dalawa. Sa aming magkakapatid, we never had any problems na ganyan, yung jealousy. Kasi ang mami ko, pantay-pantay yung pagmamahal na pinakita sa aming lahat. Nakagis na niya, kumbaga, kung sino yung daddy namin, yun din yung daddy niya. So, automatic na yun eh. Siya talaga yung kinilalang daddy naming lahat. Spoiled siya. Bago kasi siya 1-year-old, ang lola ko, tuwing aalis yan, uwi ng Bicol, pagdating yan, lagi yan may pasalubong kay Matet. Tapos, lagi niyang ihahabilin sa akin si Matet. Kaya there was one time I told my lola, sabi ko, Lola, huwag kayong mag-alala. Ako mag-aalaga kay Matet paglaki niya. True enough. Parang gano'n na nga nangyayari, di ba? Ibang bata talaga si Matet eh. Madaling makakatch. Kaya nga at an early age, kahit nagpipelikula na siya, kayang-kaya niya. Kasi if i-feed mo lang sa kanya yung lines, natural na sa kanya yun eh. So, matalino talaga si Matet. Usually, di ba nagtatrabaho ko, umaga na akong uuwi. Nag-aaral yan, kinder. Uuwi yan, galing school. May daladalang cupcakes lagi yan, chocolate cupcakes. Tapos tulog ako, gigisingin ako niyan, ate, may pasalubong ako sa'yo. Siyempre naman ako matutuwa. Pero yun, parang bribe lang yun sa akin para makapanood siya ng TV sa kwarto ko ng Batibot. Kasi favorite niya ang Batibot nung bata siya. Sa pagpasok niya ng showbiz, taglay niya ang talentong hindi niya alam ay nasa kanya. Nag-i-enjoy siya. Para sa kanya siguro parang laro lang yun. Pero she was really, making everybody happy with what she was doing. All she ever wanted was to go back to show business and work. Kasi yun yung ano niya eh. Yung mahal niyang gawin yun eh. Sa kanyang pagdadalaga, nakita natin ang kakaibang katangian na hindi natin nakita sa kanyang mga kapatid. Meron siyang sarili talagang pananaw sa buhay ever since she was a kid. You just try to explain to her na, there are certain things that you can't do, there are certain things that it's okay. May mga bagay sa buhay niya na kailangan siya mismo yung makaranas para malaman niya kung okay o hindi. She's just really outspoken. At sa kanyang paglaki, pinag-usapan hindi lamang buhay pamilya, kundi buhay pag-ibig. When she falls in love, she falls in love. Wala. Kumbaga yun yung mundo niya. There are times na pag hindi na niya talaga kaya or may mga bagay na nababother siya, that's the only time she'll approach me and ask kung, te, ba't ganun? Bakit ganito? So ako naman, syempre, from my experience, yun na lang yung pwede kong iano sa kanya, ipayo. At simula ngayon, isang buhay na puno ng pag-ibig ang haharapin niya sa piling ni Mickey Estrada. Sino nga ba si Mickey? Mickey is a very simple boy, no? Sabi ko nga, siya yung he brought joy to us when pinanganak siya, from the time na pinanganak siya. Ito gagawin kong Arnais to. Wala kaming naging problema kay Mickey, kahit anong lumaki na siya. Pag nakahiga kaming dalawa, biglang babagsak sa kama, hahawakan yung tenga ko, pampatulog niya yun. Okay naman siya sa academics niya sa school. Medyo malikot lang talaga. Nung nag-high school siya, nag-college siya, very disciplined naman. And he rarely goes out of the house. Isang simpleng batang naging isang mahusay na basketballista. Yung wife ko nga while he was growing, sabi niya sa akin, ito gagawin kong Arnais to. Most of the time pag may game siya, nag-move kami dalawa, or sometimes kung may practice siya, I try to make sure na kung pwede lang din ako, I join him in the practice, talagang alalay all the way. At nagtagpo ang kanilang landas. Thank you for giving me what I always wanted. Sa sobrang love kailangan. Kailangan ko parati for you. Promise ko, alagaan kita habang buhay.